Tumaas ang pangangailangan ng pera dahil sa kasakiman. Yun. Ito naman, oh, kayo naman, ang tanga na nga nung mga resource person nyo. Tinatangahan nyo pa yung mga tanong nyo. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Kasakiman. Yung po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa Piel. Power! Team Payaman. No? Ganun yung kami gagawin di ba? Ganun yung kami gagawin. Ganun yung kami tarantaduin, di ba? Buwis ng bayan yan. Pera namin yan. Pucha, maawa naman kayo doon sa mga... Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Pasok na mga sukay sa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? Sumasalamin sa katotohanan lamang. Tama naman. Totoong laban. Huwag na magpatumpik-tumpik pa paglaban ng karapatan. Kung alam mong tama ay bakit natin kailangan pang matakot sa kanila. Simulan na ang pagpahayag at simulan na ang paglaban. Laging alerto, mapagmatsyag, truta, hanap di kami natitinan. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Walang palusot, ha? Joe Malone TV, issue ng bayan. Pasok na mga sugay, syempre, bago tayo magsimula. Maraming umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Kung saan man kayo lupalop, naroon. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, JU Production, si Ma'am Lorna Tavera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry, Florina Dacomos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubado, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Meron po tayong joint membership button dyan. At higit sa lahat, siyempre maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakicomment naman sa section. Pakicomment naman dyan sa baba ko sa kayo lupalop naroon. If you're watching from Netherlands, Switzerland, The Hague, Japan, Singapore, pati na rin kung saan man lupalop kayo, pakicomment naman dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung mga videos natin. Saka dito sa sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pakicomment dyan. Maraming salamat. Ang sisipag nyo mag-comment. Mahal na mahal po kayo ng Joe Malone TV. Eto na, simulan na natin bago tayo magpatumpik-tumpik pa. Grabe. Diretso na tayo. Bigay tayo ng comment in between, pero napakaganda nito. Ang haba Ang haba ng Blue Ribbon kanina. 7 hours. Siyempre parang ang hirap naman panoorin ng buo. Totoo naman, di ba? Para wala ata manonood ng 7 hours, not unless talagang wala kang ginagawa sa buhay, mapapanood mo yan 7 hours. Ito, pinutol ko na, although hindi tayo umabot sa dulo, pero nilagay ko na yung mga magagandang part. Simulan na natin to para nang sa ganun ay makapag-comment na rin tayo. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Ako naniniwala talagang hindi maiiwasan. Talagang magbabayad at under the table ang tawag natin dyan. Under the table, padulas, pagas,
Di ba? Even yung mga pag kumukuha tayo ng mga lisensya, di ba? May mga fixer, padulas, di ba? Totoo yan. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po. At saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay na ayaw nyo sana, pero napipressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo Yun. kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin. At Labag sa loob, gago ka ba? Tayo na. yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo, hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Yun. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by Senator yes or Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to no. Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking... naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. tanda ko Para yan. matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, Yes. panalo pa rin kayo. Iisang bulsa pa din. Iisang bulsa pa din. Kasi nga capable sila na mag-duplicate ng mga company nila eh. So, syempre, sasali sa bidding si ganito. Kumbaga parang ano lang yan, the more tickets, the more chances of winning. Ganun lang yun. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun. Pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po, Your Honor, ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other. Yes, yung mga tanda ko kumpanya. yan. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na kumiting iyan. Sabi ng asawa nyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. Possible so, ganyan yan. din ba ang kalakaran ng mga kumpanya nyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At sa miss ko naman po is Alpha lang. 2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa. Pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami. Actually, member, yung ano ko dyan, yung photo video ko, may photo video ako before. Nag-ano ako dyan, sumali ako dyan sa PhilJeps. Ang hirap manalo dyan. Para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang dalawa ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya. Pero sa record po namin, wala po naglalabanan.
Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon, may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional directors at regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJobs na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo? Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, Para walang ebidensya. Nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Malamang. Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Yan. Anong range ng bigayan? Your Honor, Estimate. I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. Ang laki ng 25, So, given Laki yung nun. range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? With the permission of Senator Yes, Mr. Tiveros, Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Mr. Ms. Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Grabe, no? Grabe. Mr. Chair. Makagawa lang ng pera. Pwede po ba bago po ako magsalita? Pwede po bang humingi po ako ng protection? Yeah. Protection na rin, Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba akong makahingi po ng protection? Naninervous si In ate. your requesting for legislative immunity or protection, you want to Yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking, ho?
Basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Wait lang po. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair, Senate protection meaning physical protection. Opo, So, Your Honor. Gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po gagrant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po. Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. No objection. So ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong yung modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong first, Mr. Chair, yung first engineering district sa Bulacan. Ang Grabe kausap nyo, ang sabi nyo noon, Kakapal ng pag sa mukha aking nyo. pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Ana po. Sino po? Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Nako, opo, nabanggit din sa tula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalam, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron. Ghost No? project. Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Bistado na kayo. Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po, syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil Kasakiman. yun po kasi lisensya ko po. Ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PL. Basta tinawag na lang po nila na yung PL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung Grabe ito mga to. yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, Yan. ang sabi nyo na nakarang hearing ay kayo po Matitigas yung ang mukha. pumirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza. Yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong distrito. Yung normal situation po kasi, involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project. Tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-implement po ng project. So, susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. So, sino po ang talagang may alam? Aside from, sabi nyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved. Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na Nax. ang bago po construction chief na si JM Ramos at si Engineer Galang po na
nag-report po sa akin na di Andito umano. ba sila, Mr. Chair, sila J.M. Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay, nalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba? Ni Engineer J.M. Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, itong huli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite J.M. Ramos and J.P. Mendoza? I think they are vital para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin. Turuan na. Sige, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in case of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Ang lupit ng 40? 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100 lampas na yan Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat. Yun po parang meron po utang ina nyo. Certain percentage kung magkano po yung naging kita. Yun po yung hatian. Alam namin, gago. Pero, ano yung Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang pero gagawin niyo yung proyekto. Yes. Ito wala talaga. Wala talaga. Naisip, bakit ba? Ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa? Tumaas ang pangangailangan ng pera dahil sa kasakayman. Yun. Ito naman, kayo naman, ang tanga na nga nung mga resource person nyo. Tinatangahan nyo pa yung mga tanong nyo. Siyempre, kailangan ng pera. Gustong kumita, gustong yumaman, kasakayman, in short. Papaligoy-ligoy pa tayo. Doon lang punta niyan. Yung mga proyekto. Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Tsaka gusto nyo magkapera. Sa proponent daw po, sabi ni boss, honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE. Sabi mo, Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. So, sino? Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas na opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yussi Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po wala po sa level. Hindi niyo alam kung sino? Sa level niyo? Yung pong alam nila yan? Regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP. Sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Nyo naman kaming ginagago. Ang sinasabi nyo may alam nito, yung mas mataas sa inyo? Hindi po, kasi sinasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yussi Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling pag-appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At
doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong Ghost Project yan, talaga pong wala po akong alam sa Ghost Project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas. Diba? Parang naggagaguhan na itong mga to. Tayo na. Tuturuan na eh, di ba? Tuturuan na. Pero ako naniniwala ako dyan. Yang, puta, ewan ko ba? Alam nyo, parang hindi naman common sa Philippine setup yung padulas, yung under the table. Noon pa natin naririnig yan, under the table. Di ba? Yun nga lang, yung under the table sa atin, sa level natin, mga maliit ang bigayan lang. Eh, hindi natin alam sa kanila kung magkano. Biri mo meron 40% according kay Bryce, binibigay kay Alcantara. Ang laki nun, ha? Ang laki nun, 40%. Lagpas-lagpas na nga sa 100 yung sinabi, di ba? Pero definitely, magtuturuan yan. Magtuturuan yan. Gaya ng lagi kong sinasabi sa atin dito, sa channel natin, sa issue ng bayan nating pag-usapan. Eh, hindi naman tayo makakakuha ng konkretong sagot dyan. Talagang lilituhin nila yan, papatagalin, tapos pagka merong panibagong issue, medyo matatakpan, hindi natin alam kung hanggang saan yan dadalhin. Well, definitely, malamang may makukulong. May isasample yan, may makukulong. O tapos, may mga dawit yan, makakawala yan after ilan years. Di ba? Sa yaman niyang mga yan, pag kinulong mo yan, di ba sana pag kinulong yan, kasama ng mga talagang halangang bituka, kaso hindi naman. Di ba? Baka mamaya, naka-aircon pa yan, o kaya naka-buhay principal. Parang nagbakasyon lang yan. Marami. Ang haba pa nitong usapan na to, i-discuss natin dito kasi gusto ko magbigay ng reaction. Kasi ganun na lang kung paano nila tayo gaguhin. Bili mo, ang dami naghihirap. Kaya pala ang laki ng budget ng DPWH na yan. BP Inday Sara was right all alone. Talagang tinarbaho ninyo kung sino man kayo dyan. Biriin mo, sa GAA, ang taas ng budget ng DPWH, hindi imposibleng hindi nyo tinarbaho niyan. Taasan natin yung budget sa DPWH sa susunod na GAA nang sa ganun makapag-create kayo ng mga ghost project, mapigay nyo yung mga percentage sa mga engineer na yan, tapos tatanungin ano para saan yan. Natural, para yumaman kayo. Ganun lang yun. Huwag na tayo, di ba, sa sobrang kasakiman ninyo, sumasahod na kayo bilang sa mga posisyon nyo, and at the same time, nakakakuha pa kayo ng mga porsyento. Habang yung mga mahirap, naghihirap, yung mga sakto lang, yung mga middle level range, eh ganun, nagtatrabaho pa rin, nakakaraos, nakakapagbakasyon ng bahagya, pero mahirap pa din. Habang kayo, eh talagang payaman ng payaman. Di ba? Power! Team payaman. No? Ganun yung kami gagawin eh. Di ba? Ganun yung kami gagawin. Ganun yung kami tarantaduin. Di ba? Buwis ng bayan yan. Pera namin yan. Pucha, maawa naman kayo doon sa mga... Sa lahat ng Pilipino, sa mga OFW, sa lahat ng Pilipino na nagbibigay ng taxes, mga contribution taxes, o sa lahat ng nahihirapan, sa lahat ng binahaputa, ang kakapal ng mukha nila. Sobra. Ganid. Diba? Greedy. Kasakiman. Susunod. Best friend nyo ba si Satanas? Grabe naman kayo. Alam niyo, ito to, real talk. Hindi naman mawawala talaga yung korupsyon eh. Diba? Sabi nga ni Tatay Digong, hindi naman talaga mawawala yan. Pwede pa, mabawasan, oo, pero yung mawala. Kung kukuha kayo, pare, konti lang, okay lang. Konti lang, magtira naman kayo para sa taong bayan. Hindi ko sinasabing okay lang ang don't get me wrong. Hindi ko sinasabing okay lang mangurap. Pero, in reality, hindi naman talaga mawawala yung korupsyon. Pucha, huwag kayong maniniwala pagka sinabing, balang araw, may tumakbong kandidato na, tatanggalin natin yung korupsyon. Puta, walang mangyayaring ganun, pucha.
Itagahan nyo yung sa bato dito, totoo lang tayo. Hindi mo mawawala yung korupsyon. In reality, sa realidad, putya, wag naman kayo kumuha ng marami. Unti lang. Magtira naman kayo sa taong bayan. Di ba? Kaya na, pati yun, kailangan pang sabihin eh. No? Hindi ko sinasabing okay mangurap ha. Hindi ko sinasabing okay mangurap. Hindi naman mawawala yan eh. Huwag kayong maniniwala na balang araw mawawala yung kurap. Puta na, mamamatay na tayo parehas dito eh. May corruption pa rin yan eh. Napapalitan lang, nasasaling lahi lang. Di ba? Okay lang mangurap eh, no? Tag-inang yan. Kung magkukurap kayo, kung ina nyo, unti lang. Di ba? Magtira naman kayo doon sa mga project sa taong bayan. Puta, gawin nyo pa rin yung trabaho nyo para kahit pa paano, mga puking ina nyo, maayos naman ang buhay ng mga kapwa Pilipino natin na nagdudusa, lalo na pagka binabaha. Kaya pala laki ng budget dyan, no? Talagang tinarbaho nyo, di ba? O, kung sino man kayo, sa house, di ba? O, yung mga pumirma ng yung mga insertion, putya. Kaya pala ang laki ng budget. Tapos yung PhilHealth, tinanggalan nyo. Yung mga importante, putya, inalisan ninyo. Lahat, diniin nyo kay BP Inday, kay Tatay Digong. Congratulations. Ang ganda ng buhay ng Pilipinas ngayon. Ang ganda ng gobyerno natin ngayon, mga kayon. Di ba? Maraming salamat. Ituloy natin to. Pipilian ko yung mga magagandang topic tapos bigyan natin, i-real talk natin, bardagulin natin itong mga buwaka ng, di ba? Nakakapagod. Diyos ko, kawawa ang Pilipino. Tapos kayo, wala kayong mapaglagyan ng pera. Tingnan nyo, yung isa, bumili ng mamahaling sasakyan ng dahil sa payong. Uping ina nyo. Mga kayon, maraming salamat sa panonood. Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.